Hi guys! Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na wala na rin po si Togo. Kasama niya na rin po si Tita Kelly at si Kari at yung mga ibang batuta pa na nasa heaven na. Sobrang hirap po nung nawala sa amin si Tita Kelly at si Kari. Kamamatay lang po ni Tita Kelly. Wala pang ilang linggo. Sumunod na rin po si Togo. At sobrang hirap po nun. Sobrang bigat po sa akin nun. Yung mga video na napapanood nyo sa amin ay mga kuha na yon bago pa mawala si Togo. Dahil nga mahilig ako mag-video at masipag akong gumawa ng video. Nung nawala si Togo, mas pinili kong hindi muna po sabihin o hindi muna mag-explain. Kasi gusto ko muna pong ipahinga yung sarili ko sa pain. Gusto ko muna ipahinga yung sarili ko sa lungkot. Gusto kong i-explain sa inyo na hindi ako iiyak, na matatag ako. Ilang buwan din lumaban si Togo. Ilang buwan din siyang lumaban sa sakit niya. At araw-araw nakikita ako yung paghihirap niya. Nung umpisa na pagpapacheck up kay Togo, sinabi na po talaga sa akin ng vet na kailangan niya ng blood transfusion, pero pinili ko pong hindi ipagawa yun kasi nakita ko po kay Kari Nakita ko po yung paghihirap ni Kari nung blood transfusion siya. Nakita ko yun at ayoko maranasan ni Togo yun. Ayoko makita si Togo sa ganun sitwasyon. Kaya mas pinili ko po na hindi na po siya ipa-blood transfusion. Lahat po ng opinion nyo, lahat ng mga suggestion nyo, lahat po yan ginawa ko. Bumibili ako ng barley, ng inka, kahit mahal po yung mga yan, binili ko yan. Sila umiinom nun, si Togo umiinom nun. Lahat ng mga herbal meds, lahat ng mga sinuggest nyo na ipainom kay Togo, tawa-tawa, moringa, dahon ng papaya, lahat po yan, guys. Ginawa ko yan, lahat po yan. Tinry ko po yan kay Togo. Naka-second opinion na rin po kami, third opinion, hanggang nag-fourth opinion pa po ako. Pero lahat ng vet na yun, guys, sinasabi talaga na kailangan ni blood transfusion si Togo. Pero hindi ko na po yan pinagawa. Sabi ko sa vet, kung kunin sa akin si Togo, tatanggapin ko na lang kaysa makita ko siya mahihirapan. Sobrang mahal na mahal ko po yung mga aso. Ang laki-laki nung sakripisyo ni Togo para gumaling siya. Alam ko, nakita ko yung laban niya. Nakita ko lang na lumalaban siya eh. Kaya hindi rin ako sumusuko. Kahit every 2 days, bumabalik kami sa vet, pumupunta kami sa vet. Lahat yung tinaga namin ng pamilya ko. Kaya lagi ako nagdadasal noon. Sabi ko, kung will niya na kunin si Togo, kunin niya na lang. Kaysa lang makita ko nahihirapan yung aso. Mas masakit kasi sa akin yun. Nung huling punta ni Togo sa vet, pinili ko na lang na dito na lang si Togo, na nakadextro siya dito, pero ina-update namin yung vet na tumitingin kay Togo. Kumakain siya, umiinom siya ng tubig, umiinom siya ng mga tawa-tawa, moringa powder na nilalagay ko sa tubigan niya. Alam niyo ba guys na mas pinatatag ako ni Togo? Mas pinatatag ako ni Togo. Nung nawala siya, wala ako dito. Kasi kailangan kong magtrabaho, kailangan kong lumakad, kailangan kong magpatuloy para sa mga gastusin niya sa ospital, para sa mga gastusin niya sa gamutan niya, sa pagbabalik-balik namin sa mga iba't ibang vet. Kailangan kong magtrabaho. Bago ko umalis noon, umiinom pa siya ng tubig. Nagaano pa siya, tumatayo pa siya, umihi pa siya. Kaya sabi ko sa kanya, babalik si mama kasi kailangan magtrabaho ni mama para bumalik ka na, para sa mga gastusin mo. Wala pa ako sa malayo, guys, tumawag na yung kapatid ko.
na daw si Togo. Parang pinaalis niya lang po ako para hindi ko siya makitang nahihirap. Parang pinaalis niya lang po ako para hindi ko siya makita maalis na rin. Baka sabi niya, Mama, matulog ka na ng maaga. Kasi lagi na akong puyat sa kanya sa ilang buwan. Halos hindi ako natutulog kasi gusto ko nga siyang mabantayan ng maayos. Baka sabi niya, matulog na ako ng maaga. Hanggang sa uli, inisip pa ako ni Togo. Kasi siguro nakikita niya rin na hihirapan ako. Sobrang tahimik ng pagkawala niya. Sobrang tahimik nung umalis siya. Yung pinapakita niya sa akin na okay siya para umalis ako kasi nga kailangan ko magtrabaho. Pinakita niya sa akin na maayos siya. Tapos tsaka siya umalis. Parang ayaw niya makita ko na kailangan niya nang umalis. Parang ayaw niya nang makita ko yun. Kaya pinaalis niya muna ako bago siya tuluyang magpaalam. Ang ikli lang ng buhay ng mga fur babies natin. At kahit naman yung tao, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundo. Ganun din yung mga fur babies natin. Pero alam ko na napadama ko sa kanila, kay Togo, kay Kelly, kay Kari. Napadama ko yung pagmamahal ko sa kanila. Na alam nila na buong buhay ko, binigay ko sa kanilang lahat. Kaya alam ko na naging masaya yung mga fur babies ko na yun nung nandito sila sa lupa. Wala namang fur parent na gustong mawalan, gustong magkasakit yung mga fur babies nila. At alam ko nakita ni Togo yun na kung gaano ko binigay yung best ko para gumaling siya, para mapahaba yung buhay niya. Sa ilang buwan na lumaban si Togo, almost 4 months din siya lumaban. At sinasabi na rin ng ibang vet sa akin na spend more time to Togo. Kaya ginawa ko yun pero hindi ako nawalan ng hope. Ginawa ko yung best ko. Binigay lahat ng mga kailangan niya, lahat ng mga gamutan niya, lahat ng mga pwedeng gawin para mapahaba yung buhay niya. At alam ko naging masaya si Togo. Nabigay ko yun sa kanya. Nung nagkasakit si Togo, finokus ko yung sarili ko na alagaan talaga siya. Halos nandito lang talaga kami sa kwarto para lagi siyang mararamdaman yung pagmamahal ko na hindi ko siya iiwan na yung laban niya, laban namin. Laban namin dalawa, laban namin lahat. Kaya alam ko yung pag-alis sa akin ni Togo, alam kong naging masaya naman si Togo. Alam kong mahal na mahal niya ako at mahal na mahal ko rin siya. Mahal na mahal ko silang lahat. Nangyari sa amin, mas naging matatag ako. Mas naging kahit na kinuha niya sa akin si Togo, si Tita Kelly, si Kari, sila Chabelito. Mas naging yung pananampalataya ko sa Diyos na alam ko na lahat ng nangyayaring ito ay may dahilan na siya lang ang nakakaalam ng lahat. I'll just keep on praying na lahat ng mga pagsubok sa amin, pagsubok sa akin, malalagpasan din namin na magiging maayos din yung lahat. Mas pinatatag ako ni Togo. Kasi hanggang sa huli, nakita ko yung pagmamahal niya sa akin. Na hindi niya sa akin pinakita na mawawala na siya. Para nagpaalam siya ng maayos sa akin. Kasi bago ko umalis nun papunta ng trabaho para pumirma ng kontrata, umalik pa siya sa akin. Parang nagpaalam siya ng maayos sa akin.
Kaya tinanggap ko na lang, guys. Tinanggap ko, guys, kasi pag nawalan tayo ng mahal sa buhay, habang buhay naman masakit yun eh. Habang buhay natin silang maaalala. Habang buhay nandito, yung mga alaala, yung mga pinagsamahan natin, lalo na yung mga fur babies natin. Habang buhay yung sakit, kailangan lang tanggapin ko na hindi na sila babalik, na nandun na sila sa heaven, na alam ko masaya na sila. Kailangan kong tanggapin yun, guys, para sa mga naiwan. Lahat ng mga bet na pinuntahan namin, ang sinasabi ay sa genes nila. Kaya lahat po ng mga fur babies ko ngayon ay ini-schedule namin for annual check-up silang lahat. Na ma-annual check-up silang lahat.